So magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat. So ito yung unit natin guys na nag-arrive sa customer natin na si Mr. Arc TV. So itong unit na to guys is may problema siya kasi yung single shot niya working naman, pero yung problema is yung auto firing kasi nagbo-burst lang. Tapos hindi na din nag-activate yung ano niya, mag prime. So kaya ito i-fix natin. So ito try natin yung single shot muna hanggang ma-reach lang yung bala guys. Yun. Ito kahit full auto na guys, nagbo-burst lang. Yun oh. Yun lang. Single shot is working naman. Hindi na pala. Yun. Siguro duda ko is meron tong problema sa firing contacts. So yun yung i-fix natin. Alright. Alright guys, nandito na naman tayong bumabalik with another upgrade and repair sa unit ng customer natin na si Boss Arc TV. So yung unit niya guys is WD-PDX. So yung sa first video natin guys is may nag-test fire ako nun. So yung problema kasi ng unit niya is hindi na tumitira ng minsan na lang pala tumitira ng single shot. Tapos yung full auto niya is nagbo-burst na lang. So i-check natin kung ano yung problema. So yung upgrade niya ngayon guys is 100% na cylinder tube. Ito. Tapos 43 cm na inner barrel tsaka delayer. So din tayo nito guys, mag shimming tsaka mag maintenance para at least smooth at bago na yung pagkaikot ng gears niya. So Boss Arc TV, i-repair muna natin tong unit mo tapos upgrade. So guys, please check the link below sa description yung YouTube channel ng client natin na si Boss Arc TV. Alright, without further ado, intro please! Alright guys, ito nakabalik na tayo. So binaklas ko muna yung outer part ng casing ng unit. So bumungad sa atin yung gearbox. So, kukunin muna natin to siya guys. Tatanggalin muna natin yung housing ng motor. Babaklasin natin. Tapos i-check natin kung ano yung main cause ng problem mismo ng unit ni Sir Arc TV. So, alright. Balik muna ako guys. Alright guys. Ito. Yung unit ni Sir Arc TV is hindi siya nagpa-prime. So nakita natin yung main cause ng problema. Kaya di siya nagpa-prime. Ito while observing the wires po. Ito may nakita kong may naputol na wire. Ito siya. Ito yung sanhi ng hindi nagpa-prime. Ito. Yan, naputol. So ito ibabalik natin siya. I-check natin kung saan banda to para ma-rewire natin. So ang main cause nito guys is malakas na impact na unit. So at least yung isipin na lang natin ngayon is yung firing contacts niya. I'm sure sunog na sunog yun. Tapos lilinisan na lang natin. Alright, baklasin ko muna to guys. Balik ako sa inyo. So alright guys, nabaklas na natin yung ng customer natin. So nakita ko agad may siya, may sunog nga. Ito guys, sunog yung contacts niya. Yan yung i-repair natin. Yan yung ipapalis natin para bumalik siya sa dati. Kasi kapag sunog yan, hindi na yan makaka-connect, hindi na yan tatama ng maayos dito. So misfire na siya. So
Ito yung i-ano natin, ito yung i-focus natin, tapos yung naputol na wire, ayusin din natin. So, right? So, guys, balikan ko muna kayo, guys. Tuturuan ko kayo kung paano natin to linisin. Tapos, kahit yung solda is kahit hindi na, madali lang naman yan. So, balikan ko muna kayo, guys. Alright, guys, good news. Na-fix na natin yung mag-prime ni customer. So, priming. Yan, okay na siya. Alright. So, yung problema kasi niya, guys, is dito, naputol siya. Ito. So, dapat connected yan sila. So, nasolda ko na. Right, goods na po. So, yung problema na lang natin is yung trigger. Alright, sige, babalik muna tayo, guys, para goods. Alright, guys. Ngayon is na-solve na natin yung ano ni customer, yung priming. So, dito na naman tayo magfo-focus sa ano, sa may trigger contacts. Sa may firing contacts. So, tatanggalin muna natin to, itong bolt na to. Yan, ito. Para matanggal yung trigger switch. So, before that is tatanggalin muna natin yung spring dito sa taas. Para goods. Set aside muna natin to kasi napaka-importante yan. Mahirap yan pag nawala. So, sa pagkatanggal nito, guys, is press nyo lang yung trigger. Yan. Tapos, tatanggalin nyo lang tong bolt na to. Pasensya na po, maingay yung mga aso namin. May tao. So, hihilahin lang to, guys. Ito, hihilahin lang to. Sabay pull, ito. Pull nyo muna to para matanggal to. Pasensya na po sa kamay ko. Magpapalit to ng anyo. Chain skin. So, ito, guys. Ano, sunog. Yan. Yan yung ipapolish natin. Tsaka yung female contacts. Ito. Yan. Lilinisan natin yan. Pero focus muna tayo dito, guys. Ito. So, yung ginagawa ko, guys, is napaka-basic lang. Is ito yung polisher natin. Is ito yung ginagamit ng manicure tsaka pedicure. Pero make sure, guys, na bibili kayo ng ano, ng porcelain na pang-ikot. Kasi sharp to eh. Yan yung panglinis natin. Ito. So, start na po tayo para at least goods na po tayo. Para sa ano na lang, shimming na lang, tsaka upgrades yung iisipin natin. Ito lang ginagawa ko, guys. Yung ano lang, yung nililinisan ko lang siya. Yan, para matanggal lang yung ano, matanggal lang yung sunog. Yung main reason kasi ng sunog, guys, yung dahilan niyan is yung battery. Malakas na kasi yung ano ng battery, guys. Malakas na kasi yung discharge ng battery. Yung current ng battery mismo is 33. So, malakas na yun. That's why nasusunog to. Meron namang ano, guys, kung gusto nyo na hindi na maglinis, meron namang nabibili nito. Nasa mga 100 plus lang po sa Shopee at Lazada. Ito, sunog. Ano? Napakasunog. Ano? Sunog na sunog. So, syempre, lilinisan natin yan. So, kung wala kayong polisher nito, guys, katulad nito, pwede kayong magliha. Liha-liha muna.
Isa din kasi sa rason kaya napabili ako nito kasi nag-upgrade tayo eh. Isa din to sa ano ko, isa din to sa mga investments ko. Kailangan ko kasi to. Para at least hindi ako mahirapan mag-ayos. Siyempre lilinisan din natin dito sa may bandang harapan. So guys, hindi ko na ipapakita kung ano yung whole procedure. Babalikan ko na lang po kayo. Para at least hindi naman po mahaba yung video. Alright? Thank you. So, alright guys. Nalinisan na natin yung yung firing contacts. So, ngayon, dito naman tayo sa dito na naman tayo sa tipis. So ito, to achieve a better air compression, epoxy muna natin to sa guys. Tatanggalin natin yung plastic dito kasi ito yung gagamitin natin para isalpak yung inner barrel na 43 cm. Yan. Tatanggalin natin siya, itong plastic na kabitan, para at least hindi siya mag-wobble dito. Para at least may support siya. So, yung gagawin ko lang nito guys is, kung may heat gun kayo, the best yun. Ako, may heat gun kasi ako. Kaya, madali ko lang tong tatanggalin. Iinitan ko lang to, tapos, sabay hila. Kasi, nakaglue lang to. Mahirap siya tanggalin sa mismong mismong kamay nyo. Kaya gagamit tayo ng heat gun para madali lang yung trabaho natin. Alright. So sige guys, muna tayo. Tatanggalin muna natin to para pagkasalpak natin ng epoxy, para pagkatapos natin dito matigas na siya at pwede na siyang i-install. Right? Balikan ko muna kayo guys ha. So alright guys, pabalik na tayo. Tapos na din natin nalagyan ng epoxy. So ito yung stock na inner barrel. So ito guys, nilagyan ko siya ng rubber to secure na wala talagang leak. Tapos na natin nalagyan ng epoxy din sa loob. So ito na po yung resulta. Ang layo na ng guys ng diferensya. Ayan, nakaputol na tayo. So alright, goods na po ito. So i-set aside muna natin to. So ipapa-dry muna natin to sa guys, para at least mamaya diretso na salpak, kasi meron pa din tayong ibang iisipin. So set aside muna natin yan. So alright. So goods naman yung internals ni customer. So ngayon, maglulubricate tayo ng gears. So yung gears niya is, I think naka 13 to 1 na siya. Tapos dilinisan muna natin to guys, mga residue ng old na mga grease. So papalitan natin yan ng bago. Tapos magsi-shim din tayo guys to secure na walang alog talaga sa internals, lalo na ito sa gears. So alright, ito guys, ready tayo ng basahan kasi lilinisin muna natin to. Tatanggalin muna natin mga residue kasi ito yung importante na to maintain the cleanliness. To maintain the to maintain the lubrication of your unit, kasi importante yan. Right. Okay. So yung unahin natin guys is dito sa may bandang yung malaking na gear. Sorry. So to lubricate is uunahin muna natin dito sa may baba. Lalagyan natin to ng dito guys, ng shim. Kasi nakita ko kanina is may umaalog dito banda.
So meron tayong maraming shims guys kasi nagready tayo para at least kung meron mga potential na customer na magpapa-sim at magpapa-maintenance is lagi tayong handa. So that's why guys is nag-ano tayo, kailangan ng SIM pala is yung 18:1 kasi na stock na gear mismo sa unit is goods na kasi yun. Fit na yun guys. So ito kasi, itong bago na gears is kahit na made sa factory is meron talagang mga slight adjustments yan. Kasi hindi talaga yan pulido pagka ano eh. Hindi talaga pulido yan pagkagawa. May mga slight na mga misalign or kulang sa length yun. So that's why na mag-sim tayo. So sunod naman is ito sa may pinion gear. Siyempre lalagyan natin to. Sa tasid muna natin itong sim na isa. Yan. Lubricate natin to. Sorry, hindi nakita. Yan. So siyempre kailangan yan ito yung ikutan ng motor. Dito din. So babalik natin to. Yan. Kasi dito yan eh. Yan. Tapos ito ulit. Isang may salpaka ng metal ladder. Yan. Dito din guys sa may mga ngipin-ngipin. Di bali na magkamantsa kayo guys. Ang importante smooth yung pagkakalagay. Importante yan. Alright. Sige. Ito guys, yung mga shims natin. Yung size pala nito guys is 0.2. Yung ano niya, yung sukat niya. 0.2. Yan. So kaya nag tayo niyan, meron tayo niyan is kapag malaki kasi masyado, yung problema niyan is masobrahan. Mababangga yan. Ito yung shim guys. Oh. Shimming kung tawagin. Kasi nakita ko kasi ito, yung sa may lagayan ng sa may ikutan mismo ng metal ladder is may alog siya. Dito din sa may malaki. So lagyan natin dito. Shining, shimmering, splendid. Saka dito din sa may taas. Saka may next din tayo na project. Yung AR16 ni Boss Arc TV. Magpapasim daw sa unit niya. Na AR16. Ayan, ang ganda na ng ikot guys. Dahil yan sa SIM. Ayun o, ang ganda ng ikot. Yan. So, siyempre, ito ulit. Nga pala, nakalimutan ko. Maglalagay pa pala tayo ng delayers. So, siyempre, makailang turo na ako kung paano ikabit yung delayer. Uulitin ko. Okay. Para masalpak ang delayer guys, is kita nyo to. Yung parang bulky. Ito sa may baba. Yan. Tsaka dito. Before nyo isalpak guys, is i-elevate nyo muna yung delayer. Sa pagkabit ng delayer, elevate nyo muna guys. Katulad nito. Yan. Elevate nyo muna. Tapos sabay tulak. Ready, go. Yan. Ayun, pasok na. Ay, ala, ang ganda, okay.
So, goods na po ito. Di na po ito basta-basta natatanggal. Kasi, yung pagkabit natin ng is makunat po siya. So, right. Salpak na muna natin din eh. Guys, kapag naglagay na kayo ng delayer, guys, always keep in mind na yung lagayan nyo ng ito sa may tapet, banda sa may taas, is naka 1 o'clock na kayo. Yan. Dapat naka 1 o'clock yan, guys. Kasi, kapag hindi kayo nag 1 o'clock, wala na kasi ito. Di na papasok dyan ang tappet plate nyo. Which is, yung tappet plate nyo is, ito, yung ibig sabihin ko, yan. Di na kasi yan papasok dito. Di na yan papasok dito. So, might as well na i-1 PM natin kasi magre-rest yan dito. Yan. Magre-rest yan. Ito, yan. Resting point niya yan. Yan o, diba? 1 PM. Alright, at least nabigyan ko kayo ng idea. Alright guys, tuturuan ko kayo paano magkabit ng anti-reverse pin. Ito. Always keep in mind guys na ito. Yung hook niya guys, yan, itong hook na to is dapat nasa taas. Pasensya na po kayo sa kamay ko guys, sa palad ko. Yung hook na yan is dapat nasa taas. Hahawakan nyo lang yung hook na yan sa taas. Yan. Tapos, yung curve is dapat nasa baba. Yung straight is nasa taas. Ulitin ko po, yung curve is nasa baba. Yung straight line is nasa taas. So, salpak po natin dito sa may bandang ilalim. Ito. Yun po. Sa pagkabit nyo guys, yung hook is dapat dito, naka 3 PM. Tapos, yung parang yung parang kamay niya is nasa taas. Yan. Tapos, pasok nyo lang po. After nun guys, is isabit nyo lang. Yan isabit nyo lang. Tulak nyo. Yan, sabit nyo lang. Yan na po yung saktong posisyon ng anti-reverse pin nyo. Anti-reverse spring and pin. So, sa pagka-install nyo nito guys, itong anti-reverse pin, make sure una nyo muna itong i-install guys ha. Yan, pasok nyo lang. Ganito lang Dito nyo siya ipapasok dyan. Yung parang niya, yung parang tail niya, yan. Is dapat dito yan. Tatama. Pasok. Sabay ikot. Ito, uulitin ko. Pagkasalpak nyo guys, yan wag nyo munang make sure na di tatama dito yung yung kamay niya. Yan. Diretso pasok lang. Yun, goods na yan. Para naman sa kasi mahirap to i-install kasi gaganon mo pa tapos sabay install. Kasi dito yan tatama sa may groove niya. Itong mga groove niya. Yan. Yan Yan. So, yung ginagawa ko, nagalaw, is, kukuha ako ng flat screw. Gaganituhin nyo lang guys. Tulak. Sabay ipit. Di na yan matatanggal. Tapos install nyo na.
Alalay lang. Dapat mas mapasok nyo yung ano, sa bilog. Okay? Tapos sabay alalay lang, tulak konti. Tapos release. Yun. Tulak nyo to. Yan. Yan, goods na. Goods na ang anti-reverse natin. Yun lang po yung gagawin para ma-install po yung pinion lock. Kasi marami din nagtatanong na mga viewers ko kung paano ko daw yan i-install. At least meron na po tayong idea at meron na po kayong idea kung paano siya i-install. Alright? Maraming salamat po. So, tapos na po tayo dito. Yan, tapos na po natin i-install. Make sure guys na i-support nyo to guys ha, kasi mostly sa mga unit is kapag na-install to, tapos may tendency kasi na tatalon yan eh. So always keep in mind na dapat balik-balik lang yung ano nyo, yung pagkatulak. Basta gagalaw kayo sa mga gears, tulak lang ng konti. Alalay lang po. So alright, tapos na po tayo dito. Tapos na din natin nalinis yung firing contacts at tapos na din natin na hinang yung mag-prime. Is ito ulit, mag-maintenance tayo ng mga parts. Papalitan na natin to ng 100%. Yan. Kasi ano to eh, 80% yata to. So, tulak muna natin to sa guys dito para at least matanggal. So, ito yung ipapalit natin. 100% air. So, guys, diretso na lang tayo kasi alam nyo naman kung paano na to gawin kasi marami na din akong mga videos na ginawa kung paano to i-install. So, cut ko na lang kayo guys para ready na po install. Tapos, lubricate natin lahat ng gears at lilinisan natin yung mga other parts. So, balik ko na lang po kayo. Doon na lang po tayo magkita sa pagkatapos ko na po na-install. Thank you. So, alright guys, matapos na natin na-install lahat. Ayan, nalagyan na din natin ng SIMS yung unit ni Sir Boss Arc TV. Yan, goods na yan. So, yung i-install na natin is yung return spring niya. So, medyo risky to siya guys. Pero okay lang naman kasi manageable siya. Yan. Salpak na muna natin to. So, dahan-dahan lang po ng pagkalagay guys kasi kailangan yan maayos na pagkalagay. Ayan. Okay na po. So, alright. So, check natin if wala na bang mga sudden movements. So, nilagay natin dito sa safe point mismo ng yung metal ladder at saka piston body. Ayan. Okay, goods na po siya. Ayan. Ayan, goods na po. So, resting point is ayan. So, goods na po siya. So, i-install na po natin siya guys para at least proceed na po tayo sa may tipis at sa may ladder. I'm sure na to, ready na to. Pwede na to gamitin. Right guys, salpak na muna natin to sa guys para at least proceed na tayo sa next natin na gagawin. Right, balikan ko na lang kayo. Right guys, tapos na natin ma-install lahat ng mga bolts po. Tapos yung gearbox. As we already checked the gears po na nilagyan natin ng SIMS. So, sorry po, magalaw. Check na po natin is wala na po siyang mga sudden movements. Oops, sorry. Yan po, wala na po siyang sudden movements.
Yung shimming kasi guys is one of the maintenance po na ginagawa, lalong-lalo na kapag nagpapalit po kayo ng ng gears or ratio ng gears. So ito, chinek na din natin. Wala na din yan. Goods na po. Yun. Kasi po, shimming is to secure the gears po na hindi siya maalog. And we already installed the the long barrel. Yan, long barrel na siya. That's why nag-achieve tayo na ganun kataas. Kasi yung suppressor ng client natin is ito guys. Napakataas. Parang katulad ng honey badger. Pero goods to. Dito natin ilalagay yung hop up. Dito yung pinaka-tip ng hop up. Yan. So, napakaganda guys yung yung suppressor niya. So, alright. Sige po. I-install ko muna yung motor, tapos after nun, install na po natin yung mga outer parts para at least masalpa ko na din po yung hop up ni customer. Alright? I'll get back to you guys. So, sa pagkakita ko sa pinion gear ng motor ng customer natin guys, is may nakita ako na may na may cutting. Kasi 460 long motor sa dati to eh. Tapos kinat ng ibang Gantech. So, siyempre, mahirap kasi yan kung itutuloy natin yung ganyang state ng ng gears niya sa motor. Ayun nakikita niyo umiikot. So, dapat steady lang siya guys. Dapat hindi yan magalaw. Malaki yung allowance nung shaft mismo ng motor papasok sa sa may pinion gear. So, yung gagawin natin remedyo dyan guys is lalagyan natin yan ng glue to secure the pinion lock. Papunta yan sa gearbox. Kasi kapag hindi kasi yan na-secure, tatalon yan at masisira yung gearbox. Okay boss, boss, okay na siya. Goods na. Test fire bossing. Single shot. Full auto. Single shot. Goods na boss. So alright guys, na-fix na po natin yung problema ni client na hindi tumitira yung single shot, tapos yung full auto is nagbo-burst lang. So alright, proceed na po tayo sa next natin na gagawin is i-install yung hop up, tapos afternoon guys is mag-test fire na tayo for sa labas. Alright? Hindi ko na i-video yung pag-install ko ng hop up guys. Kasi medyo late na kasi dito. Tapos meron pa din akong gagawin na AR-16 ni Bossing Arc TV. So alright? Goods na po. Thank you. So alright guys, is itong WD-PDX ni customer is na-fix ko na po siya, nagpa-prime na po siya, at saka single auto na po siya. Firing. Ito po. Yun. Nag-auto na din siya guys, full auto.
So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood at sana po nag-enjoy po kayo sa ginawa ko content. At marami pa po tayong contents na gagawin po in the near future. So, be ready. So, please support my channel po. Leave a like, share, comment, and subscribe. So, thank you. Hanggang sa muli. Paalam.